Mateo Kapitulo 13. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao, patlamulan siya sa isang daong, at naupo, at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya, ay nanggahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nanggahulog sa mga batuhan, na do'y walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat, ay nanggatuyo. At ang mga iba'y nanggahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nanggahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang aylay tig-100, at ang aylay tig-60, at ang aylay tig-30. At ang may mga pakinig, ay makinig. At nagsilapot ang mga alagad, at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang manggakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang para ay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang para ay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mangakarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mangakakita ng kanilang mga mata, at mangakarinig ng kanilang mga tainga, at manggakaunawa ng kanilang puso, at muling mangagbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat nangakakakita, at ang iyong mga tainga, sapagkat nangakakarinig. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinaanggad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaruroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdakay tinatanggap ito ng buong galit. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal, at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisad siya. At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao'y nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig, at nakauunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga, ang aylay tig-100, ang aylay tig-60, at ang aylay tig-30. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga, na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nanggatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo, at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngay magsiparon at ang mga yao'y pagtipunan? Datapwat sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo,
ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo, at inyong pagbibigkisin upang sunugin, datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga, na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa, na kinuha ng isang tao, at inihasek sa kanyang bukid. Na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo, ay lalong malaki kaysa mga gulay, at nagiging punong kahoy, ano't nagsisiparon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae, at itinago sa 3 takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga, at kung hindi sa talinghaga ay hindi niya sila kinakausap. Upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, bubukin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatag ang sanglibutan. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan, at pumasok sa bahay, at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad, na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi, ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawan ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayo'y mangagliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig, ay makinig. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao, at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili yaon. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat, na inihulog sa dagat, na nakahuli ng sari-saring isda. Na, nang mapuno, ay hinailan nila sa pampang, at sila'y nagsiupo, at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan, lalabas ang mga anghel, at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa baga ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi nila sa kanya, oo. At sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sangbahayan, na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. At nangyari, na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano't sila'y nangagtaka, at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan, at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nangga sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya'y kinatisuran nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus,
walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa kanyang sariling bahay. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.